po sa buhay ng aming pastor na naglilid po sa amin, O Lord, at salamat po sa panahong ito na binigay mo sa amin, O Lord, ngayong araw. Sa umagang ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, inilalapit po namin ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Hinihiling po namin na patawarin mo po ito, O Lord, inisin po ang aming puso upang sa umagang ito ay maging marapat kaming tumanggap ng mga blessings at mga mensahe mula sa iyo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa uh, church na ito na patuloy mong i-guide, O Lord, sa pamamagitan ng aming pastor. Salamat sa kanyang buhay, sa po ng kanyang pamilya, O Lord. Ganun din po sa pag-iingat po sa kanyang buhay, sa kanilang travel, Panginoon, pag-provide ng mga pangangailangan. At sa aming main church, salamat din po, O Lord, na patuloy mong tinutulungan ang bawat isa, O Lord. At sa aming gawain, Panginoon, nilalapit po namin ngayong umagang ito sa pagpapasimula po ng aming gawain, O Lord. Ang Espiritu mo po ang dumalay sa aming puso at isipin, Panginoon. Blessin mo po ang anumang gawa ng kaaway na maglalayo sa aming puso at isipan at pangitoon, O Lord, sa pakikinig ng iyong mga mensahe, O Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa, ang mga kapatid namin na wala sa aming piling, O Lord. Patuloy mong ipadama sa kanila ang conviction sa kanilang mga puso, ang kasiyahan, Panginoon, at ng pag-attend o pagdalo o pag-iisa sa iyong mga gawain, especially sa mga oras na ito, O Lord. At idala mo sila upang sila ay aming makasama ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, O Lord. Ikaw po ang mag-bless, ikaw po ang makilala namin ngayong umagang ito, Panginoon. At bigyan mo po ng wisdom, ng knowledge, and understanding ang aming pastor na magbabahagi ng iyong mga salita ngayong umaga. At kami rin po, Panginoon, ay maramdaman po namin ito at muling magamit namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa umagang ito. Ikaw po ang maitaas at ikaw pang mapurihan sa pangalan ni Jesus na ipang tagapagligtas. Amen. Okay, salamat po. Good morning po sa bawat isa. Mabaling lang tamad na dito ka na lang. Or para palit kayo, Ijay. O kaya naging ubing dito isango. Mabaling ka lang tayo, Ijay mo. Or Jay na lang ni Ate Nora. Abay ni Kwa. Ante. Tapos ni Uncle Oscar. Dito ka na lang sa harap ni Uncle Rumi. Yan. Para makita ko ang kagwapo mo. Di. Yan. Harap. Okay. So once again, good morning po sa bawat isa. Binigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon. Hindi lang maganda, kundi mainit na panahon. Oo. Kaya parang nagkamali ata ako sa announcement ko na alas 9 ah. Kasi parang sabi ko malamig na ang panahon, yung pala na-scam tayo. Kasi pag mainit, alas 8 talagang start natin para alas 10. Pero okay lang yan. Logi pa nga ako at ako nakabarong, kayo nakaano lang t-shirt. Kaya parang mainit lang ito sa ano. Okay, so tayo po ay dadako na po sa ating pong Sunday School ngayong umaga pong ito. Sige, tawagin po natin yung ating pong tagapagturo. Siya po ay mangangaral, hindi po siya magpo-promote ng kahit anong ipo-promote niya. Para makita yung promote. Ano ba yung promote mo, Brad? Kaya sa magandang umaga ho sa bawat isa. Kaya ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa God's precious promises, napakahalagang napangako ng ating Panginoon. Okay, saan po natin Biblia agad sa 2 Peter chapter 1 verses 1 to 4. Okay. 2 Peter chapter 1. So sabi po dito, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness
of God and our Savior Jesus Christ. Number 2, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Okay, so nalangin po ulit tayo. Lord, once again, we thank you so much for this blessed morning sa aming pong sa inyo pong harapan, O God, kayo po ang ila kita po namin ngayong kadakilaan sa pamamagitan ng inyong salita ng papakinggan. We thank you so much muli sa yung namisa pa na nagdadal ko sa bahay sambahan. Kaya Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, so tayo pong mga mananampalataya ay we are wealthy beyond measure. Tayo po ay napakayaman beyond sa ating beyond sa ating na pwedeng isipin. Okay? So ang so number 2, ang ating pong makikita rito, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay binigyan, we gain spiritual riches. Okay, tayo po ay binigyan ng spiritual riches now at your disposal. So ito po yung mga ating pong titingnan ngayon. So sa letter A, sa Romans chapter 5, verse 8, ay ating may nakikita, no, na sinabi doon na yung ating kalagayan, tayo po ay makasalanan, and yet God commanded. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yung pong pagmamahal ng Panginoon ay nakapagtataka, at napakalaki beyond sa ating pwedeng maisip. Okay. Kaya nga ito ay immeasurable ang kanyang dakilang pagmamahal, and minahal niya tayo, and yet na tayo po ay makasalanan. But God loved us while we were yet sinners. So sabi po dito ay Christ died for us. Amen. Oh, paano kaya yun, ano? Yung so ang katangian po ng Panginoon, the attributes of God work together sa ating pong kaligtasan. Okay? Talaga naman. Ito na po yung nakakamangha. At ang ating lang masasabi, nakakamangha talaga. Okay? So, sa verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, tayo po ay, we are called justified. Tayo po ay, ang sabi po ng Diyos sa atin ay, we are called righteous, perfectly righteous. As if na hindi po tayo nagkasala. Tayo po ay matuwid. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang dugo.
At kaya nga, dahil tayo ay na-justify, tayo po ay we shall be saved from the wrath through Him. Yun. Okay. So, kaya nga sa harapan ng Diyos, yung kung hindi pa tumanggap sa Kanya, ay makasalanan. At yun naman mga tumanggap sa Kanya, ay unang Ilocano nga napalandig, are called justified. Ito po yung pronouncement ng Diyos sa taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas na He's called perfectly righteous as if na hindi po siya nagkasala. So ano ang nag-justify sa kanya? Ang dugo ni Yesu Kristo. Kaya nga, siya po ay naligtas from the wrath of God. Okay. So the Lord, ang Panginoon lamang ang the Lord brought us into relationship with Him. So yun po ang isang pangako sa mga pangako sa atin. Okay? So lahat ng mga pangako na ito ay ating pag-aaralan ngayon ay nakaangkla o nakapundasyon sa ating kaligtasan. Okay? At letter B, 1 John 1:9, tayo po ay if we ask forgiveness sa ating pong mga personal na kasalanan sa Kanya o ating pong mga kasalanan sa Diyos, ay tayo po ay Kanyang patatawarin. Okay. So sabi po niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, naku, niloloko lang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, tayo nga ay tinatawag na sinner saint. Okay? So, kung tayo pinaligtas, hindi po tayo naging sinless, pero habang tayo namumuhay dito sa ating laman, nagkakasala, we commit sin against God. Okay, at sa verse 9, if we confess our sins, na kung tayo po ay hihingi ng kapatawaran, He is faithful. Ito po yung ginaranti niya. And just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ito lamang po ang bibigay ng lunas. It will completely forgive. He will completely forgive all of our sins. Okay? So, napakaganda na tayo ay may kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan habang tayo ay namumuhay sa sanglibutan nito. Okay. Kaya nga hindi po tayo sinless, hindi po tayo perfect while na tayo po ay namumuhay pa. Pero tayo po nag-strive na maging tama po ang ating pamumuhay. Okay? So yung availability ng forgiveness ng Diyos ay all the time, 24/7, anywhere around the globe. At hindi na po tayo kailangan mag-load sapagkat meron po tayong access sa Kanya. Okay? So ito po yung daily cleansing. Okay? Para maganda ang tinatawag na fellowship sa ating Ama at tayong mga anak niya. Amen. Kumbaga tayo po nagkasala, pag hindi po natin hiningi ng kapatawaran, nabibigatan din tayo.
tayo mismo nabibigatan sapagkat tayo mismo ang nagkasala sa Kanya. So, ganun din ang ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay emotional being, nasasaktan din naman siya sa ating mga pinagkagawa. Nasasaktan siya. Kaya nga nag-grieve ang Holy Spirit. Okay? So, God's presence is continually with us. In Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Yun. Okay, so yun ang kanyang assurance na binigay sa atin, that God will never leave us nor forsake us. Hindi po tayo pababayaan. Ito po yung ginaranti ng Diyos sa atin. Kaya nga, walang Kristiyano na naghihirap since na naging mananampalataya, since na naging anak ng Diyos. Hindi po pa atras ang buhay. Tunay nga na nung naging Kristiyano tayo, wala naman na butas ang ating awan, tinaabutan ti bulsana. And since nung naging Kristiyano tayo, nagkulang ba tayo sa kinakain natin? Hindi naman. So, sufficient ang biyaya ng ating Panginoon. Okay? Enough. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Amen. Kung yung mga ibon, hindi niya pinapabayaan, di ba? Kanyang inaalagaan. Concern ang Diyos sa mga nilikha niya. Concern ang kanilang ginagawa lamang maghanap ng kakainin at siyempre nakaready na. Kaya nga napakabuti ng Panginoon at tapat siya kailanman. Okay? Ito ay proven sa buhay ng bawat isa na noong simula nung naging mananampalataya tayo ay faithful ang Panginoon sa kanyang promise. So, nagmayat launay, iti amatayo. Iti yung kanya pong biyaya sa atin ay sufficient. Bago pa man alam na ng Panginoon, bago pa man maubusan ng bigas, yung lalagyan ng bigas, meron na siyang tinatawag na solusyon. Okay? God prepared the solution for that. So, okay, so John chapter 14 verse 16. So meron po tayong Holy Spirit na siya pong ating, who is our helper. So John chapter 14 verse 16. Okay? So sa book of John chapter 14 verse 16. Okay. And I will pray the Father that He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Amen. Okay? So, since na tayo po ay tumanggap kay Kristo Jesus, tayo po ay, ang Holy Spirit po ang siyang nanahan sa atin. Okay? So, ito na po yung so automatic na po yan kaagad. Compared dun sa during the time of the apostle, halimbawa doon sa
during the ministry of John the Baptist, ang kanya pong ministry na binigyan ng Panginoon sa kanya is to uh, baptize people na siya naman na nanampalataya kay sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya pong forerunner, siya po ang nagpo-proclaim. Okay? Kaya anyone who got baptized are those people who repented of their sins at nag-repent ganoon din po sa kanilang maling paniniwala sa Diyos. Kaya nga yung mga religious said during that time, nako, walang kaligtasan sila. Kaya nga yung mga hindi na nag-repent, nako, the generation of vipers. Okay, nakalaya din ang palakot para wasayin kay ramot ti kayo nga awan iti nagbabawi. Well, that is the judgment of God. So when Apostle Paul, nag-meet mo sila nun sa Book of Acts, under the ministry of John the Baptist. Got saved, pero hindi pa naging well ang Holy Spirit. Nanalangin si Apostle Paul, and they received the Holy Spirit. Pero sa ating panahon, once we receive the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit automatically indwells in us. So, sa Romans chapter 8, verse 16, ang ministry po ng Espiritu Santo sa believer is to witness to our spirit that we are the children of God. So, meron po siyang patotoo. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So we really know that when we got saved, alam po natin sigurado na tayo po ay anak ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nagsabi sa akin. Ang Diyos ang nag-witness. Okay? Ito po yung napakabigat na testimonya ng Diyos sa ating espiritu. Okay. So, then He answers our prayers in 1 John chapter 5, verses 14 to 15. Sumbat, ang Panginoon po ay 1 John. So, yung pong ating mga panalangin ay kanya pong dinidinig. John chapter 14, verse 16. Okay? So, malambot ang puso ng ating Diyos, ang ating Ama sa ating. Okay? So, He will hear our prayer. So, sa verse 16, and I will pray that the Father He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Okay? So, 14 verse 16. So, sa ibang book ng Bible, that God rest assured that He will hear and answer our prayer. So, yung isa sa 1 Thessalonians chapter 4, so, verse 16, kung sa verse 16 siya, o 17, or 18, sinabi ron na is a command to pray continually, pray without ceasing. So, meron po, kung bakit po tayo mananalangin palagi, ay ito po ang ating responsibility. At ang gagawin po ng Diyos sa ating mga panalangin ay Kanyang dinidinig. So, ito po yung ating lifestyle to communicate with our God. Amen. So, tayo makipag-usap. In times of trouble, in times of we are
wala po tayo sa panganib. In times of peace, okay? In times of war, mabuti na lang walang digmaan dito sa ibang bansa. Tayo po ay patuloy na nananalangin sa Kanya. Okay? So the more we pray, the more na kumikilos po ang Panginoon sa atin. He hears our prayer. Alam niyo ba na sisiyahan ng Panginoon sa mga Kristiyanong laging nananalangin? Oo. Laging nananalangin. Unless ba tayong manalangin naman sa isang araw? Oftentimes, yan ang design ng Diyos sa atin. So, okay? So, He daily bears our burden. Sa Psalms chapter 68 verse 19. Okay? So, ito po ay nasa poetical books. Psalms chapter 68. Okay? Kaya nga kung may Bible tayo, makikita talaga natin yun. Chapter 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. So ito po isang benefits na binibigyan ng Panginoon sa atin, that He bears our burden. Kaya nga, ang ating pong kaisipan ay hindi po na-design ng Diyos na ma-overload tayo ng burden ng ating pamumuhay. Kasi pagka na-overload, hindi po kakayanin natin yan. Okay? So, yan, dinesign po ng Diyos na ibigay po natin sa Kanya. So, give our heartaches, give our burdens to God, and He will carry. So, tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayong pasanin, bibigyan niya ng solusyon, okay? At tuturuan niya tayo ng maraming bagay sa mga burdens ng ating buhay. Okay? So, ito lang naman kasi yung buhay natin dito hindi po langit, kaya sometimes marami tayong mga suliranin dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Well, aside from that, doon sa book Hebrews, that He is our high priest. Siya po yung ating mataas na priest. And we are called priests. Since the Lord Jesus Christ is our high priest, He became human and died on the cross. Yung po ating mga burden, talagang nararamdaman niya. Napipil niyan talaga. Naging tao siya 100% human. Kaya nga, kung wala tayong noowan ti kwarta tayo, amuna, ang paiso. Anong gagawin natin? Hihingi tayo. Kung masakit ang ating ngipin, alam niya yan. Kung tayo po ay nasugat, aray ko. He feels. Marit na naman talaga.
Mga broken heart. God is our help. Sino ba yun? Okay, so, hindi lang po yan. You have home. We have our home in heaven. Amen. Okay, so tayo po ay may mansion. We have a mansion in heaven. So, ang kaligtasan po ay individual. Right. In my Father's house are many mansions. Hindi po nagkukulang ang mansion ng Panginoon. So therefore, if the salvation is for individual, nga road, therefore itong mansion is Individual. individual to. Oh, hindi mo naman sasabihin na parit tayo. Eh, yun ang dinisign nyo ng Diyos eh. At pare-parehas yan. O, di ba? Kung wala tayong mansion dito, doon sa langit, meron. Oh. Wow. Amen. At eternal pa. Hindi natin iiwanan dito. Oh, Amen. napakaganda niyan talaga. Naghihintay na lang sa atin yun. Okay, ganun din sa John chapter 10 verse 27 to 30. Ito po yung word na talagang tumatak sa atin. Yung word na never. Ito po yung about the eternal security ng mga mananampalataya. Okay? Eternal security. Eh, ganito naman. Ito, joke lang to. Kasi mga Baptist ay mahilig sa eternal security. Eternal secure talaga. Kung baka sa lamesa, naiyahan ng kanin ulam, aba, ibilang yung ulam. Yung ginawa na ngayon, ginabura na si dati inapon. Ipuna na nga, awan. Bakit ka naman na yun? Ganda, di ko ba yun? Eternal security. So John chapter 10 verse 28, yung word na never, okay? So that is absolutely never. Plain and simple, never. Kahit na anong mangyari, talagang never. Never na ron. Oh. Plain and simple. Hindi na po natin kailangan na kuhanin pa ang dictionary para magpaliwanag dito. Ang original na salita, hindi na po kailangan yun. Maipaliwanag na po eh. Okay? Kaya nga, ang security ay ito po yung kasama ng ating kaligtasan. So hindi na po natin ito ni-maintain na katulad ng alam ng iba. Okay? Ay, naku, maging proud tayo dyan. So, ganun din. Sa Psalm chapter 37 verse 4, the Lord will give you the desires of your heart when you delight in Him. So, ibibigay po ng Diyos ang kagustuhan natin, kagustuhan ng ating puso pagka tayo po ay nananatili. At yun po, ang desire po ng ating puso at isipan ay siya lamang. Okay? So, if our heart is right, then the Lord will give the desires of our heart. So, yung yung mga pangarap natin sa buhay, eh, ibibigay niya yun. Okay? So, ganoon din, ang tayo po ay
you can be strong and fruitful in old age. So, sa Psalm chapter 92 verse 12 to 15 na ah, kahit na po yung mga senior citizen, okay, ay sa kanila pong edad, sila po ay nanatiling malakas at fruitful. Okay? So sa pagiging buhay Kristiyano, wala pong retirement age. Magre-retire na lang po tayo pag hindi na po natin kayang maglakad. Okay. Magre-retire na tayo. So habang kaya pa natin, tayo po ay nanatiling malakas, okay? At mabunga, Amen. productive. Kung tayo po ay nananatili sa Panginoon. Kaya nga parang kahoy yan na pagka yung kahoy umugat, sustain ng yung nutrients ng lupa ay siyang kinukuha ng ugat para maging masigla, malakas at mabunga. Di ba? So ganun yan. As long as we stay sa side ng ating Panginoon, we can be strong and fruitful. Kahit na po tayo ay may edad na. Kaya nga yung ang AIDS, ewan ko ba? Kahirap may paliwanag. Ang age ng tao. So, age is just a number, sabi na nila. Kaya, kung ay yung noon yung kayak nga lumakay na unay, natagos. Kaya lumakay. Hindi ka tuwaya dahil kay Blake. Hindi agad tatanda, no? Okay. Kaya nga ang laging kasama mas younger, talaga naman, nakakahila talaga. So, again, pero po, meron pong edge ang mga may age na. Talaga naman, matuto tayo sa kanila. Ma-absorb po natin yung kanilang mga wisdom, yung kanilang karunungan, okay, sa kanilang buhay. So sila po ay strong and fruitful. Kaya nga mag-aral po tayo sa kanilang paanan. Makinig po tayo. Marami tayong matututunan. Okay? Yan ang mga tinatawag na mentor Pagka yung mga naunang Kristiyano, mentor na yun. Mga mentor na sila. Okay. Marami tayong matututunan sa okay, so yung lamang at napasin pinamasal ko pa. Lang mga pilot dito. Roger. Ha? Alpha. Okay, so good morning po ulit. Salamat, Preacher Joe. At isang bagay na nakita ko doon, pag ikaw ay anak ng Panginoon, meron kang tahanan sa langit. Amen? At salamat po sa bawat isa. Wala po yung iba pa nating mga kapatiran. What happened? At salamat na may mga kasama po tayo. At salamat Uncle Oscar.
At kasama natin to doon sa kabila, pero nag-rupture eh. Tapos naalala ulit na bumalik. At nagtatrabaho din siya sa kabilang banger dati, Jumi. Pero hindi ka na sa Jumi, ano? Sa ano ka na? Aurora din. Pero Dinggalan. Pag-pray po natin. Saan ka mabalik? Boss. At babalik siya bukas. Kababayan ni Mrs. taga Samar. Kaya alam ko din magsalita ng waray. At salamat. Si Ate Nora. Talagang parang paghabang tumatagal eh nagbo-blooming ah. Amen. So salamat po. At kayo po ay naka-attend. Actually hindi naman na siya na-attend kasi regular naman natin ito pag nandito napunta sa atin. Okay, so tayo po umawit ng isang awit. At tawagin po natin yung song leader. Awitin po natin yung ating pong welcome song, Ligaya ng Buhay. Saan ang gitara natin? Then magandang umaga po sa ating lahat. Nandiyan po ang bawat isa na buksan ng kanya-kanya nating songbook sa ating welcome song. Ligaya ng Buhay. Okay, awitin po natin. Say. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahihinang pagmasdan ng mga kalawin. Palusang pinupuri natin ako'y masaya pagkasama ko kayo. Aking sa Diyos ay umiibig. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kamangtang. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas at alam ko yan. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sana ko'y kanyang tinubos. Buhay ko'y pinaro niya. Purihin siya. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Huwag kahihinang pagmasdan ng mga tanawin. Pag-Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Aking sa Diyos ay umiibig. Sapa-sapa. Isa pa pong awitin sa song number 24. Higher ko. Song number 24. 24. Baba mo.
I'm praising on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fear dismay. Though some may dwell where they surmount, I pray my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world through Satan's sword and the earth. For faith has got the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch the gleam of glory bright. But still I pray till heaven bound. Lord, let me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Okay, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa kadakilaan nyo sa aming buhay, sa iyong biyaya at sa iyong patuloy na kabutihan sa amin, Panginoon. Muli, nandito po kami sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy ng amin pong paglilingkod, Panginoon. Muli, ikaw pong siyang may taas sa aming buhay at muli, binabalik po namin lahat ng ito ng may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay? Okay, pwede na po kayong maupo. Salamat po. At